Kamusta mga Repapit? Si Alex Sonso to at sa video na to tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up ng COL application form upang kayo ay magkaroon ng sarili nyong stock market account. Mag-value ng time. Gumamit lamang ng pinakamatindi at matalinong common sense and right decision making. Wala dapat espasyong pagiging tanga at bobo. Ito ang mga paraan. Ang unang step upang makapag-open tayo ng stock market account sa COL Financial, kinakailangan natin ng 2 valid IDs, TIN number at bill statement. OFW ka, umuwi ka ng Pilipinas para makapag-open ng stock market account sa COL Financial. Ang pinakauna mong dapat ginagawa ay kontakin mismo ang COL Financial para manghingi ng certificate na kesyo mag-a-apply ka ng stock market account upang makakuha ka ng TIN number. I-download mo na rin yung application form ng COL Financial at ng mismong application form ng BIR na 1904. Bago ka magpunta sa BIR office, pirmahan mo na ito at i-print mo na rin yung certificate na nagmula sa COL Financial para makakuha ka ng TIN number. OFW ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas para makapag-open ng stock market account. Ano kaya pinakamas mabilis na solusyon doon? Mag-open yung nanay o tatay o kapatid o kung sino man taong pinagkakatiwalaan mo, mag-open sila ng stock market account sa pangalan nila. Ikaw lang ang maglalagay ng pera at ikaw rin mismo maglalaro ng stock account na yon na wala sa pangalan mo, kundi maaari sa pangalan ng kapatid mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Okay, magpirmahan na tayo. Halimbawa, mag-a-apply ka para sa sarili mo. Dito sa account ownership, i-check mo lang ang individual. Pero kung halimbawa dalawa kayo, kung sino man Poncio Pilatong gusto mo ilagay sa stock account mo, edi i-check mo yung joint account. Pero usually, in majority, ang nag-open ng stock market account ay pang individual lamang ang kanilang ina-applyan. So, kung halimbawa individual tayo, dito lang tayo pipirma sa primary account holder. Kapag joint account, pipirma yung isang kolokoy na kasama mo dito at dito ka pipirma. Ganon. Okay, so may kita natin basic information lang katulad niyan. Ang last name ko dito ay Procopio at first name ko ay Mokong at ang aking middle name ay Ben Tumbling. Okay, ang aking GSIS na number 11 yung madapakas sana. Okay? Tapos, siyempre, basta bala kayo sa buhay nyo, super simple lang ang pag-fill up. So, dito sa window na ito, ang napaka-importante yung dapat ilagay ng very accurate itong email address ninyo. Kasi yung email address ninyo, diyan isa-send yung temporary password. Diyan din mismo ibibigay yung account number dito na 8 digits. Yung 8 digits na COL stock account number mo at yung temporary password sa COL account mo isa-send dito sa email mo. Kaya, i-make sure nyo dapat na ito ay very accurate. Lahat ng information dapat na nilalagay nyo dito ay true to at tunay na impormasyon. Okay? Tunay na impormasyon at very accurate na impormasyon ang ilalagay nyo para maiwasan natin ang aberya. Okay? Remember, sa Pilipinas, lahat ng bagay, government, private sector, local, whatever, lahat, most of the goods and services back sa Pilipinas ay mababagal ang proseso. Okay? So ngayon, yung sumunod na page ay ganito. Occupation o yung job mo o trabaho mo, di bahala ka sa buhay mo kung self-employed ka o employed ka. Kung halimbawa OFW ka, siyempre, i-check mo employed. Kung nasa Pilipinas ka naman, pwede mo sabihin employed or unemployed. Pero mas maganda, para sa akin, unemployed ka na lang. Para wala na kung anong klaseng cheche, bureche pa na dapat pirmahan. Okay? Unemployed or self-employed. Is either way, ganun ang aisipin nyo. Yeah. Bahala kayo sa buhay nyo kung employed kayo o unemployed o self-employed o student. Basta, andali lang naman andali lang naman pirmahan na ito. Okay, pag overseas Filipino worker ka, siyempre alam mo na agad, OFW. Tapos dito sa business of employer, name of employer or business, nature of business. So kung ba naglagay ka ng employed, edi siyempre,
sasabihin mo dito yung pinaka-nature, yung pangalan at yung atmosphere ng inyong trabaho. Kung ikaw ba'y nagtatrabaho sa food industry, kung ikaw ba'y nagtatrabaho sa utility, nagtatrabaho ka sa bangko, sa mining, whatever, ilalagay mo dyan. Kung halimbawa employed ka by company, okay? So, ganun. Kaya, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina dito. Mas maganda, ilagay mo unemployed, student ka lang, or tambay ka lang, di ba? Zero way. Lagay mo lang dito unemployed. Tapos ngayon dito, wala kang pipirmahan. Since nilagay mo ng unemployed, wala ka nang pipirmahan dito. Wala ka nang pipirmahan dito. Wala ka nang pipirmahan dito sa nature of business kasi it's not of your business. Di ba? Not of your business dahil wala kang ang business. Di ba? Ngayon, pagdating naman dito sa prepared mailing address, kinakailangan i-check mo yung home. Okay? Para ipadala nila yung kung anumang klaseng importanteng mensahe sa'yo, kung ano ba ang kinakailangan nilang sampalin ka ng kung anong klaseng mensahe. Okay? Tapos ngayon sa disclosure, siyempre, dito pa rin tayo sa primary account holder tayo pipirma. Have you or your immediate family at any time been employed by government, blah, 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 blah? Alam nyo, lahat ng sagot dito, no. No dito. Are you a corporate officer? No. Tapos, are you director? No. Are you shareholder of another brokerage? No. Do you have equity? No. Siyempre, mag-a-apply ka pa lang. Do you have account with another broker? No. Ganun lang. Okay? No, 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 no. No, 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 no. Okay, pagdating naman sa may financial and investment profile, ito lang yan. Huwag na kayo mamili dito kaya milyones pa ang pera nyo o daan libo lang, lagay nyo lang dito sa 500 less. Sa net worth asset less liabilities, lagay nyo pa rin sa less than 500,000. Annual income, lagay mo pa rin sa less than 200,000. Source of income, kung employed ka, edi salary. Kung unemployed sinabi mo, through family remittance. Ganon. Okay? Through family regular remittance shit. Doon mo ilalagay para wala nang kung anong klaseng kuskus balungus pa. Okay? Investment experience, wag na tayong magmagaling. Ilagay mo lang none. Okay? Mas magandang none. Lahat ng sinasabi ko ngayon dito, mag-value kayo ng time. Napaka-importante na ganito dapat ang pag-fill up ninyo para kasi may kung anong klaseng kuskus balungos kapag ikaw ay nag-o-open ng stock account. Halimbawa, isa kang professional, alam mo yun, basta bahala ka sa buhay niya, mag-value kayo ng time. Think out of the box sa sinasabi ko kung bakit sila nagkakaroon ng ganitong klaseng tanong kasi may bahala ka sa buhay niyo. Basta dito sa investment experience, ilagay mo none, kahit meron kang alam, none. Okay? Tapos, investment objectives, may list 1 to 4 order of priority. Siyempre, number 1 dito sa capital preservation. Pangalawa, money growth. Tapos, pangatlo, long-term investment. At panghuli na, yung panghuli na yung speculation. Okay? Tapos, number of years investing. Lagay mo, kahit 1 year. 1 year, pwede na yun. Kahit alin dyan, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka mag-value ng time. Tapos, percent of funds from mid to long term. Basta, lagay mo pa rin dito, 25%. Basta yung pinaka-lowest na lagay mo agad dyan. Investment horizon. Lagay mo pa rin sa pinaka-lowest na horizon. Tapos, knowledge of investment product, blah, blah, blah. Ang alam mo lang, cash deposits products. Okay na yun. Wala ka nang alam ng kung ano ka pa. Huwag ka na magmagaling. Lagay mo na ng cash and deposits products. Okay? Tapos, customer Philippine bank account. Ito, maglalagay ka ng bank account mo dito para dito kukunin yung extra perang i-invest mo sa stock account mo. Dito kukunin at dito rin mismo ilalagpak yung perang i-withdraw mo sa COL, dito lalagpak sa bank account. Ang lagay mo dito. Ngayon kung halimbawa gusto mo pang bumili ng stocks or shares, dito sa bank account na nilagay mo, dyan bubunutin ng COL yung pera na pambili mo ng shares. Kung halimbawa, wala ka ng buying power sa stock account mo, tapos connected nyo, nakaregister sa COL financial account mo, yung banko mo, di bubunutin nila dyan through online banking na lang ang payment. Okay? Lalo kung meron kang online banking, through online banking na lang ang payment. Mula sa banko mo, papunta sa COL. Ngayon, halimbawa, kung mag-withdraw ka mula sa COL, papunta sa banko mo na niregister mo dito. Gets?
Tapos, customers Philippine Bank account details at ito nga yung kanina. Matapos na, sa bandang baba nun, siyempre, ipiprint mo yung full name mo dito kasi ito yung primary account, ito yung pang joint account. Okay, dito tayo, ipiprint mo yung name mo at sumulat ka ng 3 beses ng inyong signature. Kumbaga, specimen ito. Specimen signature para malaman lang kung gaano ka ba kapangit pumirma. Di ba? Kaya maganda or pangit, gwapo, sexy, basta pumirma ka ng 3 beses para ma-figure out ng kung sino magdo-double check ng account mo kung paano ka nga ba pumipirma. Ganon ang ibig sabihin nun. How did you learn about COL Financial? Siyempre, tinatanong pa ba yan? Siyempre, Alex Once. Ayip. Bahala kayo sa buhay nyo kung saan nyo narinig ang COL Financial. Tapos, pwedeng ilagay sa COL website, sa radyo, online, COL seminars o other seminars and conference na kung saan siyempre, pag other seminars and conference, siyempre, Alex Once ang ilalagay mo. At lalo na dito sa referred by Alex Once. Bahala ka sa buhay mo, ilagay mo si Alex Once, Alex 12, Alex 13. Ilagay mo lahat yan, bahala ka sa buhay mo. Ngayon, for COL use only, syempre, common sense for COL use only. Wala kang pakialam dyan sa area na yan. Tapos ngayon dito, parang pinaka-last part ito na kung saan, syempre, lalagay mo pa rin individual dito. Tapos yung last name, first name, middle name. Tapos dito, wala kang ilalagay dito kung hindi ka naman taga-US o taga-abroad. Okay? Wala kayo ilalagay dyan, lalo na kung hindi ka naman totally taga-US. Tapos, lahat ng sagot dito, no. Ayip yan. Are you a US citizen? Hell no. Have you a green card holder? Are you a green card holder? Kung green card holder ka, pwedeng yes, pwedeng no. Pero kung nandito ka sa Pilipinas, no. Okay. Are you considered a US resident for tax purposes? Blah, blah, blah. Basta, lagay mo lang no. US TIN number. Unang-una, wala namang US TIN number. Mga buhok pala ito. Okay, walang US TIN number. Wala. Di ba? SS number, meron. Telephone number, meron. Kung ano ba ang taga-abroad ka. Di ba? Tapos, born ka pa sa Pilipinas. So, lahat ng sagot dito, no. Okay? No. No, 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 no. No, 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 no. Tapos ngayon, pagdating naman dito sa baba, magpiprint ka, tapos on the top of it, ay, lagyan mo ng sign. Print and sign. Pagkatapos nun, wala na. So usually, pag nandito ka sa Pilipinas, kunyari OFW ka, umuwi ka, at mag-a-apply ka ng stock account for the first time, tapos nagkataon, wala ka naman palang TIN number. Ito ang hihingin mo sa COL. Lalagay dito, this is a certified that Alex Once is in the progress of opening an online investment account. Maaari yung Alex Once dito ay pangalan mo nakalagay. Ganun yun. Hihingi ka. Magre-request ka sa COL Financial na bigyan, sampalin ka ng ganitong klaseng certificate kasi maraming bugok sa BIR offices na hindi nila alam o naiintindihan pag sinabi mo, I need to have my fucking TIN number to open myself a stock account. Walang may alam doon, number one. Haharangan ka na agad ng officer doon na isa rin bugok at walang alam at mismong trabahador sa BIR ay nasisiraan ng ulo kapag sinabi mong mag-o-open ako ng stock account. Kinakailangan ko ng TIN number. Hindi ako magkakaroon ng stock account kung hindi niyo ako bibigyan ng TIN number. Tapos sasabihin, kinakailangan, ano bang trabaho mo, geto ganyan. At kinakailangan namin ng kung anong klaseng certificate or some kind of documents mula dun sa employer o sa kung anong gagawin mo na pag-apply mo para makakuha ng TIN number. Okay? So, para mas madali ang proseso, kontakin mo ang COL Financial at humingi ka ng ganitong klaseng certification na keso ikaw ay nag-a-apply for stock account and kinakailangan nilang sampalin ng TIN number doon sa BIR offices. Gets? At syempre, ano pa ba dito? Ito yung application form ng BIR na kung saan very common lang na tanong ang kinakailangan mong sulatan dito o
basahin, sulatin. Alam mo, mag-fill up ka lang ng super daling application form para ka lang nag-a-apply dito o nagbibigay ng napaka very basic biodata mo. Okay? Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Mag-value kayo ng time.